Yung pinarform niyang miracle tungkol dun sa Roman soldier, yung centurion, siguro mga captain yun, century, so captain, centurion, 100 men under him. Well, yung servant niya nagkasakit, tapos napamala siguro yung servant niya, so sinabi niya kay Kristo kung pwedeng pagalingin yung servant niya. Sabi nga ni Kristo, sige, sasamahan kita. Punta tayo sa bahay mo para makaharap ko yung servant mo. And sabi nitong centurion, "Hey Lord, I'm not worthy to receive you under my roof. But only say the word, and my servant will be healed." Doon pala galing yun, There's another story, yung isang Roman official. Taas ang rango nito kasi nasa pagsisilbi sa emperor Nadinig niya na si Kristo nandiyan na, nagpe-perform ng mga miracles. So sinabi niya, Lord Jesus, sama ka sa akin. Kasi yung anak ko may sakit. Anak niya mismo ang may problema. May lagnat So life and death situation na siya. Ang feeling niya hindi na magtatagal at pagrabe ng pagrabe. Sabi ni Kristo sa kanya, go, tapos nun, your son is healed. So umuwi siya, tapos nun, ayun, sinalubong siya ng kanyang mga servants nung parating na siya. Master, magaling na. Si anak mo, si Buknoy, magaling na. So, tinanong niya, anong oras gumaling siya? Mga bandang alauna. And that was exactly the same time Jesus Christ told him na to go home and his son is already killed. Here's my story. Nasaksak ako nung dito, Tagusan, nung kadete ako. But anyway, it was in 1982. I was letter writing after nung first and second new cadet battalion. Nasa third and fourth na ngayon, pahinga na kami. May mga bagong plebo, yan, sila Bato, sila Escolan, Albayalde, sila yung mga bagong plebo nun. And so the first classmen sa first and second battalion wherein I belong, took our time. It was a Saturday, so naka-privilege na. Yung iba doing their thing. Hi guys, good evening, good morning, and good afternoon to all of you here in the Philippines from Mindanao, Visayas, and Luzon, and in other parts of the world. Hi guys, so we will be featuring about the miracles happened to our Pinoy survivor, Captain General Clemente Enrique Jr., Scout Rangers in the US and also here in the Philippines. Wow! So, you will see here his story about the miracle story from his side. So, before we begin, I would like to give thanks to our viewers and our subscribers for being faithful and loyal to our YouTube channel, DIY KKB Informative, and also to our hero, Captain General Clemente Enrique Jr., Scout Rangers, PMA Batch 83, and also he is a baron of his class. So let's take a look and watch this video coming from his YouTube channel, Pinoy Survivor. So keep on watching. Sit back and relax, guys. Here it goes.
my YouTube channel, Pinoy Survivor. Samahan niyo po ako ng ilang minuto para pag-usapan ng mga bagay-bagay. Nung nakaraan na Holy Week, I hope nakapagdasal kayo, nakapag-moni-moni, o nagkaroon ng oras para sa pamilya ninyo. Kami naman, nanood lang kami ng TV. Kain, tulog, siyempre dasal, mahabang bakasyon. Manood namin lahat mula nung panahon nila Adam and Eve, nila Abraham, diba, sila Noah, the Great Flood, napanood ko rin And then, pati si Constantine, Emperor of Rome, na naging Kristiyano. Tapos, kami aso, nagagalit. Tapos, si buhay ni Jesus Christ, hanggang sa na-crucify siya. Imagine dumating siya para sa salvation ng mankind, lalo specifically yung mga Hudyo at that sa salvation ng mankind, lalo specifically yung mga Hudyo at that time. Nag-perform siya ng miracles para sa kanila. Tapos pumasok siya sa Jerusalem, pag Sunday, tapos sila rin ang magsasabi na bitayin para ipako sa krus. Iba kawalang yaan yan. Irony, no? Pero kailangan daw mangyari. So, nandun tayo. Tapos tuwan-tuwa ako doon sa mga mirakulo niya. Kasi talagang ang swerte ng mga nakakita nung araw ng mga pinerform niya. Pero gusto ko rin, kaya ako ginawa itong vlog na ito para i-share din sa inyo yung mga nangyari sa buong buhay ko. Ang dami rin mirakulo sa buhay ko. Dapat ako pa nga senior wala pa, di pa uso yung YouTube nun tsaka mga FB. Nasinubukan ko sa FB pero sinadjust nga sa akin, gawa daw ng libro. Pero wala naman akong hilig na masyado magsulat tsaka mahaba, and then ipapaprint mo pa and all that. Pwede naman dito na lang, video na lang. Tatandaan niyo yung yung pinerform niyang miracle tungkol dun sa Roman soldier, yung centurion, siguro mga captain yun, century, so captain, centurion, 100 men under him. Well, yung servant niya nagkasakit, tapos napamala siguro yung servant niya, so sinabi niya kay Kristo kung pwedeng pagalingin yung servant niya. Sabi nga ni Kristo, sige, sasamahan kita. Punta tayo sa bahay mo para makaharap ko yung servant mo. And sabi nitong centurion, "Hey Lord, I'm not worthy to receive you under my roof. But only say the word, and my servant will be healed." Kung pala galing yun, yung sinasabi natin sa communion, diba? Bago tayo ng hostya, "Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed." So, umuwi yung centurion, and lo and behold, magaling na yung servant niya. At the same time na sinabi ni Kristo na, "Go home, your servant is healed." Imagine that. There's another story, yung isang Roman official. Nasa rango nito kasi nasa pagsisilbi sa emperor Nadinig niya na si Kristo nandiyan na, nagpe-perform ng mga miracles. So sinabi niya, "Lord Jesus, sama ka sa akin. Kasi yung anak ko may sakit." Anak niya mismo ang may problema. May lagnat So life and death situation na siya. Ang feeling niya hindi na magtatagal at paggrabe ng paggrabe. Sabi ni Kristo sa kanya, Go, tapos nun, your son is healed. So umuwi siya, tapos nun, ayun,
sinalubong siya ng kanyang mga servants nung parating na siya. Tapos, Master, magaling na. Si anak mo, si Buknoy, magaling na. So, tinanong niya, anong oras gumaling siya? Mga bandang alauna, let's say alauna. And that was exactly the same time Jesus Christ told him na to go home and his son is already cured. Wow. If those things happen sana dito sa mundo natin ngayon, it would have been a better world, siguro. But mind you, marami naman siguro nangyayaring ganyan eh. Kaya nga lang, hindi kinukwento. That's why, here's my story. Nasaksak ako nung dito, Tagusan, nung kadete ako. But anyway, it was in 1982. I was letter writing after nung first and second new cadet battalion. Nasa third and fourth na ngayon, pahinga na kami. May mga bagong plebo, yan, sila Bato, sila Escolan, Albayalde, sila yung mga bagong plebo nun. So, Did you heard that? Bato and Agbayalde, the two generals, is his plebo that time, 1982, and he is about to graduate that time. So he's referring to General Agbayalde, the former PNP chief, and also General Ronald Bato de la Rosa is also his plebo that time. Two generals. So let's continue. Can continue this video. It's amazing. The two generals only plebo from his time, 1982. If he could only continue that time, he could be a general also, or maybe a chief of staff in his time. So let's continue. the first classmen sa 1st and 2nd Battalion wherein I belong took our time. It was a Saturday, so naka-privilege na. Yung iba doing their thing. And ako, naghahabol ako sa backlog ng sulat. Parents, girlfriend. So dumating bigla pumasok sa room ko si Cadet Yorga, one of my classmates na, Bok, sabi niya, sama ka sa akin, Bible study tayo. Saan? Sabi ko. Ay, oo nga, sa lecture hall, meron, may schedule. Oo, every Saturday yan. In-schedule yan ni Colonel Lumabas at that time. So, siya ni Captain de Sosido. So, sabi ko, hindi na, pass na ako. Ayoko nang, hindi na ako, wag mo na ako sama, hanap ka na ng ibang kasama. So, sabi niya, ay, wag mong ginaganyan yung Bible study, magalit siya yung langit. Sabi ko, kita mo naman ang dami kong ginagawa, ano ka ba? Hayaan mo na. Baka mamaya, ako pa mag-lecture sa'yo tungkol sa Biblia. Kasi I grew up in a Christian family, tapos nun, took my primary and secondary sa isang Catholic school. Yabang ko, anong mali eh. Tapos nun, umalis na siya, medyo masama yun. Sige ka, magalit siya yung langit. Yung yung binitawan niya. Sabi ko, alis na. May ginagawa ko. Sabi niya, never mo sabihin busy ka pagka Diyos ang pinag-uusapan. Oo, sige na, alis na. Hindi, suyang-suya ako eh. Bok, sorry. Sorry. Anyway, after a few minutes, dumating naman yung isa kong classmate, si Ray Alpabeto. Niyayaya naman niya ako na mag-fencing kami, practice. Kasi yun yung sports namin sa first sem, sa intramurals namin, yun yung sport namin. Sign up kami ng fencing. So, sabi niya, sayang naman yung practice tayo. Sabi ko, ang dami kong ginagawa, ang dami kong busy ako. Galing nga dito si Jojo na hindi ko pinagbigyan eh. Sige na. Tapos sinihila na yung kamay kong ganyan. So, sige na. Did you see that? Two of his mista is encouraging him to go to
church and listen to the Word of God. And the second of his mista is his mista Alphabeto. And he is also encouraging him or telling him to go to practice fencing. Anyway, so much for the word English. Tagalog na tayo. Tagalog na tayo, Pilipino tayo. Ikaw naman DIY kay KB, magaya ka pa sa mga senador, kongresista. Pa-English ka pa eh. No, just kidding aside, guys. Kasi nga, nabubulok na yung English ko eh. Pinapractice ko ng konti eh. Baka meron pang konting laman ng isip ko para sa mga English. Pero anyway, maganda tayo, Tagalog na tayo. Pilipino tayo, Pilipino. So, yun. Inaan nga siya, ini-invite siya nung dalawa. Yung isang kanyang mista na una, na punta raw sila sa church para makinig ng mga salita ng Diyos. Tapos hindi siya sumama, pumunta siya dito kay dumating ngayon itong isang kanyang mista na sabi niya, si Alphabeto. So, yun. Kaya nga, bigla, ewan ko, tingnan natin kung sasama to kasi hila-hila na yung kamay niya eh. So, ituloy natin guys. Parang pipiliin pa yata niya mag-practice fencing kesa dun sa makinig sa salita ng Diyos. So, tuloy natin guys. Huwag ka na mag-English DIY KKB. Wala na yung mood ko na magsulat. Hindi na ako makapag-compose ng thoughts ko. So, tinabi ko, sige na, tara. So, we were there sa covered court sa Jurado Hall ng mga 7:30 na. Nag-suit up kami, complete with mask. Tapos nun, espada-espada, gano'n. Tuturuan kami kung ano yung forms ko. Tama na. O, sige. So, pag susundutin niya ako dito, pari ako, tapos report ko. Gano'n. So, it took a while, hanggang mga 9:15. Hindi pa tapos na. Mag-ano na tayo, mag-finalize na tayo. Sige. Point system na kami. Parang 3 out of 5. Sige, lusog. Ganun. So, nakatuol na. Tuol na kami. Yung huli-huli, nagkasabay kami bigla. So, kunyari ito yung espada. Kunyari ito, tanggalin ko muna ito ng kamot ko. Kunyari ito yung espada. So, nung pumasok siyang ganyan sa akin, sinangga ako. Tapos, pumitik akong ganon. Sumabit dito dito sa shoulder ko. Kita nyo? Sumabit. And then, tumiklop ng ganon. And then, pang, nabali. Palusog din ako kasi sumusundot ako ganyan. Kung pagkabali, pumitik, ito yung mask ko, pumasok dito. Kanya, pumasok. Tapos noon, by the time na hinugot kong ganon, nandyan na yung handle ng espada. Tapos, si Betong, kaditag pa Betong, kita ko nakaganyan. Ganon. Shocked. Tapos sabi ko na lang, then stick out na ganyan. Sabi ko, Bok, binarbecue mo ako. Tapos sabi ko, bunutin mo. So, hinawakan niyang ganyan. Tapos nanginginig. Sa totoo lang, masama, dapat naman hindi bunutin kasi mga first aid naman, tinuro sa amin hindi naman pagka nasaksak ka, huwag mo bubunutin. Daling ka na sa doktor, daling ka na sa ospital, lagyan ng i-secure para hindi gumagalaw yung foreign object. Pero nakakahiya naman, dadaling ka sa ospital, nakaganyan, tapos may mask pa, nakakahiya naman. So sabi ko, bunutin mo. O nung hinawakan niya ganyan, nanginginig siya ganyan. Sabi ko, aray ko, masakit. Apparently, tumagos pala dito. Tagos dito. Dito lumabas So, ang takot ko, masakit. Wag na, bitawan mo na. So, binitawan niya, gumaganyan-ganyan pa. Tapos nun, kumikita ko, hinawakan ko ganyan. Tapos kinakapa ko dito sa likod ko. Dito may point. Tapos huminga akong malalim. Pinunod kong gano'n. Tapos tinanggal ko yung mask ko. Ay, nako, Diyos mio. Kita mo yung tugo. Gumagano'n, bumubulusok yung tugo. Tapos ginanong ko. Sabi ko, umalis ka rito, Bok. Umalis ka, iwanan mo ako. Tumawag ka ng ambulansya o hanap ka ng kahit anong sasakyan dyan sa labas. Bilisan mo. Tapos sabi niya, Bok, hindi kita maiwan.
Ay ko, mamamatay ako. Iwanan mo ako. Doon ka, tumama ka ng ambulansya. Bilisan mo, bilisan mo. Ginawa ko playboy yung mista ko. Anyway, takbo siya. At ako naman, hawak-hawak akong ganyan. Ginawa ko, tinanggal ko yung suit. Tapos nun, ibinalabal ko ganyan, tapos tinali ko. Constriction band pa, parang tawag mo ron. Antonicate, patay ka. Constriction band. So, ginanong ko, tapos nikitang ganyan. Para lang makontrol yung nabasang ko. Tapos, sinubat ko yung sapatos ko. Nilagay ko yung, pinagtali ko yung sintas, and then nilagay ko yung medyas ko na madumi. Panay-recycled yung suit ko noon eh. Kasi, alam ko magpapawis lang kami. So, ang kinuha ko sa laundry bag ko, panay-recycled na damit, pan-laundry na nga. So, yung suit ko lahat, panay ano na yun, gamit na. Kaya yung medyas ko, ano na yun eh, kulay brown na yung puti eh. Kakasakir, tapos nun, siyempre, may amoy na. So, nung pagsabit ko dito nung sapatos ko, naamoy ko. Sabi ko, buhay pa ako. Naamoy ko eh. Tapos yung pako, tinatapo ko sa sahig na ganyan, ginaganyan-ganyan. Uy, malamig yung sahig, kahoy eh. Kurado ko, kahoy. Tapos nararamdaman ko pa, buhay pa ako. Tapos nakikita ko yung salamin, kasi may mirror yun eh. Yung wall mirror, kita ko yung sarili ko. Tapos kinausap ko yung sarili ko, sabi ko, mapala mo. Kaya, kita mo, tsura mo ngayon, duguan. And then, pumikit lang akong gano'n, sabi ko, Diyos ko, what happened? Sabi ko gano'n. And then, ting! Biglang may parang nagano sa akin na idea ba na may telepono dun sa Department of Education. Nga pala, may telepono dun. Yung office ni Captain Aquino. O sino man nandun na So, punta ako rin. Kita ko yung may telepono doon, sa mesa. Kita ko ganyan, may telepono. Ay, naku, tuwan-tuwa ako. Pero dukduk akong ganun. Sabi ko, Lord, I'm sorry. Sabi ko ganun, I'm sorry. Makasalanan ako. Bad trip ako kanina siguro ikaw sa So you see guys, ayan ka na naman DIY kay KB, English ka na naman dyan. So nakita nyo guys, talaga namang kung kailang nagkaroon siya ng sakuna sa buhay niya, tsaka niya naisip ang Panginoon Diyos, di ba? So sinabi niya, nagsisi siya at nagdasal siya kasi nga naalala niya yung una ay inayaya siya mag-Bible study. Tapos, itong pangalawa, nagyaya siya mag-fencing. Unfortunately, yun nga ang nangyari sa kanya na tumusok yung fencing, naputol nga, di ba? Tapos, pumitik, tumusok dito sa niya. Dito sa halos sa ngala-ngala o lalamunan dito. Tapos, tumagos yun dito sa likod, sa batok. At yun, napatunayan ko yun kasi nung ma-interview ko siya, doon sa Baguio City, doon sa isang garden doon, talaga pinapaan niya sa akin, tingnan mo to, kapain mo. Naroon nga yung peklat, at albok na yung peklat, albok dito sa batok niya. So doon ko napatunayan, totoo yung sinasabi ni Sir Dado. At ito nga yung kwentong yan to, na unang-una sa lahat, unahin natin ang ating Panginoon Diyos. Bago yung ibang mga bagay na yan, yung mga ganyan-ganyang mga hindi kailangan din naman, pero pagka ganung bagay na palagi unahin natin ang Panginoon Diyos. Napaka-importante po niyan. Gawing nating una sa ating puso ang Panginoon Diyos bago ang lahat ng bagay. So, yun nga, sinasabi nga, palagi ko sinasabi, di ba? Tayo isinilang ng hubad, lilisan tayo ng hubad. Dahil nakasalalay ang ating second life, yung buhay na walang hanggan sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. So, ituloy po natin. So, God first sa ating mga puso. Yun po. At hindi tayo mawawala. So, ituloy na po natin. Huwag ka na mag-i-English DIY KKB. Lord,
I'm sorry. Sabi ko gano'n. I'm sorry. Makasalanan ako. Bad trip ako kanina siguro ikaw sa ginawa ko kanina nung Bible study. Tinanggihan kita. I'm so sorry. It has come to this, no? But I know and trust na hindi ako aabot sa ganito para mamatay lang ng ganito. So after this prayer, I would imagine yung kamay ko is your divine hand at hahawakan ko yung sugat ko and I will heal myself. Tapos, and after this prayer, I will feel confident already. And all of this I ask in Jesus' name. Tapos, and our Father pa nga ako. One Hail Mary, one Glory be. Tapos na, thank you Lord. Tapos, tinignan ko pa yung kamay kong ganyan. Tapos na, kamay ni God. Tapos, nung akong ganyan, tinanggal ko yung tinanggal ko na yung fencing suit. Kulay pula na eh. Yung putik, naging kulay pula na. Tapos nun, nawalan ko dito. And then, okay na ako. Tawag ako ngayon sa telephone. Hello? Nurse? Pimash? Pimash, sabi ng nurse. Magpadala kayo ng dito, ambulansya sa Jurado Hall. May nasaksak na kadete. Ay, sino sir? Sino? Ako, nasaksak. Taranta yung nurse. Taranta siya. Tapos tawa pa ako eh. Happy pa ako. Nataranta yung tao eh. Tapos ayan na. Umalis na ako doon sa Department of Education Office. Tapos punta na ako sa palabas na ako. Tama-tama si Cadet Alpabeto. Nasa lubong ako. Ang sabi niya, bad news. Wala akong makita sa sakyan. Walang tao. Walang katao-tao. Pagi nga eh. Sabi nga, walang sasakyan. Sabi ko, don't worry. May parating na ambulansya. Tumawag na ako. Tapos, may telepono pala dyan. Sabi ko gano'n. Anyway, paglabas namin, tama-tama may isang sundalo sumulpot. Katingin. Tapos nakita ako, nakapaa, tapos dahil dugo. At tinanong, sir, ano nangyari? Wala, aksidente. Minalas, sabi kong gano'n. Tapos ayan yung ambulansya, tapos dinala na kami. Kasama si Betong. Pagdating doon sa ospital, diretso ko sa operating table, nakahiga ako ngayon. Tagal-tagal na, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Tapos tinausap ko yung nurse. Wala bang gagawin sa akin? Di ba ako uoperahan? Kasi baka naugat ako eh. Baka naugat ako. Ay, wala sir eh. Hinihintay ka na lang mamatay. Sabi ko pa naman, hinihintay ka na lang mamatay. Ay, marad the worst talaga yun. Tapos, hindi nyo ba ako bibigyan kahit ng pang painkiller? Kasi kalahati, masakit. Binigyan ako medical. Inom ako medical. Lang yan. May lumalabas yung liquid dito. Uminom ako. Higa ulit ako. Tapos may natidinig ako na parang nagkukwentuhan. Silip akong gano'n. Dito banda sa likod. Uy, si Colonel Enrile, commandant namin at that time. Yung naging chief of staff. He was discussing with Colonel Yan, yung head sa PMASH. Tapos hindi ko nadidinig yung basta iling si Colonel Yan. Iling na iling, mag. Sabi ko, masama ito. Umiiling. Interpretation ko. Tapos ayan na, dumating si Colonel Enrile sa sarili ko, sa likod ko. Iging. Yes, sir. Kamusta ka? Makati. Sorry ha. Makati. Tapos sabi niya, how are you? Sabi ko, fine, sir. Tapos I just came outside with a conversation with Colonel Yan. And according to him, he cannot. Naku. Narinig nyo? Lumapit yung kanilang commandant that time, si General Enrile noon that time.
yung naging chief of staff, sabi nga niya, naging chief of staff, si JP, si Juan Ponce Enrile. Yun. Commandant nila noong that time, 1982. Pag-graduate na nga siya eh. So, sabi na kanya, bad news. Iling-iling nga raw si Colonel Yap eh. Yun yung siguro yung doktor. At iling-iling tas lumapit si General Enrile, that time yung commandant nila. At sinabing, kinausap siya. Tapos, ang huling words nga ay, they cannot. They cannot, patay. Serdado, ano nangyari? So, yun. Susunod ko na lang video. Paparto natin yun. Paparto natin kung ano yung nangyari. Abangan nyo na lang. So, yun nga ang guys. Talagang kailangan put God first in your heart. May English ka na naman, DIY KKB. Yun, unahin natin ang Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Yung mga Diyos ko, halimbawa, kagaya, mga politika, unahin nyo yan. Unahin nyo muna yung ating sarili, yung ating sariling kaligtasan, yung tunay na kaligtasan, patungo sa buhay na walang hanggan. So, hanggang dito lamang po, guys. Basta, put God first inside your heart. Yan na naman, English ka na naman eh. Sorry po. Yun, unahin natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating puso. Kung tayo nagkasala, humingi tayo ng tawad. At wag na natin gagawin muli. Kung tayo nahihirapan, kausapin natin siya ng taimtim, ng buong puso sa ating pagdarasal. Palagi po tayo magdasal, guys. Palagi tayo magdasal. At siya namang yung nakikinig lang. Nakikinig lang siya, pero gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa-tao. So hanggang dito lamang po, guys. At next video na lang yung kasunod. And thank you for watching. At maraming salamat po sa aking mga viewers. At lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. So, like, share, and subscribe na po kayo. Or punta kayo kay Pinoy Survivor at marami pa po kayong mga very informative at mga educational na mga bagay. Hindi lang sa politika. Marami po siyang mga experiences na pwede niyong kapulutan ng aral. Nagbubuhat sa ating si Pinoy Survivor, si Captain General Clemente Enrique Jr. ng Scout Rangers, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa US Ranger. So maraming salamat po. See you on my next vlog. Tutuloy natin yung part 2 na yun. They cannot yun. Okay, thank you guys for watching. God bless us all, Filipinos.